Nagsimula ng umulan ng malakas habang nagro-roadwork sina Sendo at Hoshi. Sana hindi ito magsanhi ng problema. Wika ni Hoshi, ulan lang yan, rebat ni Sendo. Di makakapigil ang ulan sa pagwi-weight control ko, pero baka magka-landslide. Huwag ka nga ganyan. Hajime no Ippo, 1484, rainy season in Naniwa. Hindi pa rin humuhupa ang ulan at bumalik na lang sa lugar ni Sendo ang dalawa. Walang tao sa tindahan pero hindi rin naman magkakaroon dahil sa lakas ng ulan. Lola, andito na ako. Hinahanap ni Sendo ang kanyang lola nang biglang nakita ni Sendo na nakahandusay sa sahig ang kanyang lola at hindi gumagalaw. Naaburido na siya at ang kanilang pusa sa nangyayari. Sa Kawahara Gym naman kung saan nag-iensayo sina Miyata ay nag-uusap ang mag-ama. Gusto mo akong bumalik sa Osaka Gym, tama? Tama, pero hindi para kay Sendo. Ni-request ka ni Ricardo Martinez para makaspar. Pupunta siyang Japan sa Makalawa at magdadala pa siya ng 2 sparring partner. Baka hindi sila tumagal kaya isasama kanya bilang pangatlo. So isa ako sa 3. Nanghihinayang ka ba? Hindi. Pero hindi ito maiiwasan. At sa bahay naman nila Ippo ay tumunog ang telepono. Dali-daling pumunta si Ippo para sagutin ito. Kamusta na ang kondisyon ng kuya mo? Tanong ni Ippo nang hindi nag-iisip. Hindi ko alam, reply ng nasa kabilang linya. Hindi pala ito si Kumi kung hindi ay si Miyata. So wala pa palang bagong balita kay Mashiba. Lagi akong naghihintay pero wala pa rin. At ikaw, anong balita natin? Hindi rin kasi nagre-reply si Sendo. Nasubukan mo na bang tawagan dun sa lola niya? Or yung cellphone niya na lang? Lagi niyang gunagamit yung cellphone ko nang walang permiso, kaya pinilit kong bumili siya ng sa kanya. Wala ka rin balita kay Sendo? Wala rin. Wala kay Sendo. Wala kay Kumi. Wala pa sa lahat. Ay ganun ba? So ito ang aking balita na pagdesisyonan na makakaspar ko si Ricardo. Ricardo Martinez? Kung posible, ang gagawin ko ay magbato ng smash. At tignan kung anong magiging reaksyon niya. So balak mo itong ipaalam kay Sendo? Ang press na bahala dyan. Gusto kong sulitin ng husto ang sparring hanggat maaari. Hindi naman ito pang-iispya o anuman, pero pareho kaming Japanese boxer ni Sendo. Nung nakasparring ko siya ay naka-adapt agad ito sa Dempsey kahit isang beses lang niya nakita. Hindi pala na-adapt, ang tamang tawag ay dinemolish niya ang Dempsey. Hindi ko nga ito naunawaan nung una. The fact na pupunta siyang 2 linggo bago ang laban nila para maka-adjust sa klima. Tama ang kanyang preparasyon sa lahat ng bagay. Buwan at araw ang pagitan nila nung nakaraang champion. Ang tinutukoy ni Miyata ay si Rosario. At parehong nakatingin ang dalawa sa bumubuhos na ulan. Napapatagal na ang kwentuhan. Ibababa ko na itong telepono. Teka, ayaw mo ba marinig ang kontra Ricardo strategy ko? Tanong ni Ippo. Pero ibababa na nga ni Miyata ang telepono. Medyo napapakwento ako ng matagal, pero pagtungkol lang sa boxing at binaba na ngang tuluyan ni Miyatang linya. May anti-Ricardo strategy? Parang ikaw ang lalaban sa kanya Sa tingin mo ba Ippo na hiwalay mo na ang sarili mo sa pagboboxing? Sa ganyang pag-iisip para ka pang active boxer, tama ba? Parehas nakatingin sa baba ang dalawa. Ano kayang ibig sabihin ni Miyata sa sinabi niya? Naalala ni Ippo ang sinabi ni Tomiko sa kanya na kapag nakikita siya ni Kumi, ay hindi niya maihiwalay ang pagboboxing kay Ippo. At unti-unti na rin tumila ang ulan, naging maaliwalas na ang paligid, at napunta tayo sa panel ng airport, may lumapag na eroplano, at eto na nga, ang pinakamalakas na featherweight champion, dumating na sa Japan si Ricardo Martinez. Ano kaya mangyayari sa sparring? Kamusta na ang lagay ni Mashiba? At kamusta na rin ang lagay ng lola ni Sendo? Abangan natin ang mga susunod na kabanata.